Magandang umaga po. Sino po dito nagkaroon na ng problema, kaso hindi mo masolusyonan dahil nga sa hindi mo alam yung kung anong gagawin mo? Sino na dito nagkaroon nun? Amen. So, paano po ba natin masusolusyonan yung mga ganong problema? Unang-una kasi, kailangan natin lumapit sa Diyos. Bakit natin kailangan lumapit sa Diyos? Kasi nga, siya magbibigay sa atin ng daan kung paano na gagawin, kung paano mo gagawin yung mga bagay na yun. Kung ano yung tamang direction, paano mo susolusyonan yung mga problema, bibigyan kanya ng wisdom. At ang pangalawa, syempre, isolve mo muna problema mo. Syempre, hindi ka makapag-solve ng problema ng ibang tao kung sarili mong problema, hindi mo masolusyonan. Tama ba? Tama. So, parang ganito po yan eh. Lagi kang bumabagsak sa grades mo. Tapos, lagi ka na ng problema ng magulang mo dahil ginagastuhan ka niya ng malaking tuition fee. Ang kaso nga lang, lagi kang bumabagsak, sakit ka na lang balagi sa ulo. Sinong gano'n dito? Wala ba? Buti naman sa gano'n. So, sino naman dito, yung mga groupmates nyo, anong tingin niya sa'yo? Kunyari, meron kayong may pinagawang instructor nyo ng isang team group kasi meron siyang gagawin na project. Ano tingin nila sa'yo? Leader. Ikaw ba yung, ay, siya na naman ang kasama ko? Maalas! O, ikaw ang tingin niya, wow, siya yung kasama ko, swerte-swerte ko naman. Yeah! Oo, di ba? So, sino dito, gusto maging solusyon? Amen! Solusyon sa mga problema ng ibang tao, sa sarili mo, sa mga bagay na nakikita mo na may problema. Sino gusto maging solusyon dito? Amen! So, tanongin mo yung kasama mo. Solusyon ka ba? O problema? Tanongin nyo! So, pag-usapan po natin ngayon is how to become a solution. Paano ka ba magiging solution? Pero bago po i-start, mag-pray po muna tayo. So, Lord, salamat, Lord, dahil pinunta nyo kami dito, Lord, sa lugar ko, Lord, sa church. Lord, hindi masasayang, Lord, ang pagpunta po nila dito. Magiging solution po sila, Lord. Bigyan nyo po kami ng wisdom, Lord, knowledge, Lord, at tumulat mo ang aming mga mata, Lord, at aming tayo, Lord. Maraming salamat. Jesus' name, amen. So, meron po akong kwento sa inyo. Biblical story siya. Ito yung may paralytic man sa Mark 2. Sa Mark 2 verse 1 hanggang 12. Ay kukwento ko na lang sa inyo kasi gagamitin ko na rin yung konting imagination ko. So, nung si Jesus ay pumunta sa Capernaum, anong nangyari? Syempre, nalaman nga ng buong tao, nagsidagsaan sila doon. Doon sa bahay na yun, kasi si Jesus is mag-preach or mag-heal. Dahil doon, nalaman ng maraming tao, nalaman din ng apat na magkakaibigan. Si Boy 1, si Boy 2, si Boy 3, si Boy 4. Tapos meron din sila kayo sa kaibigan, si Paralytico. So yun, yung nalaman nila, sabi ni Boy 1, Boy 2, tara! Punta natin dun si kaibigan natin Paralytico. Sabi ng Boy 2, bakit? Siyempre naman, kaawa-awa naman eh. Sabayin ng pasya ni Boy 4. Ano ka ba? Common sense. Siyempre papagaling natin si Jesus yun. Healer yun. Magaling magpagaling yun. So yun. Di pumunta sila doon. Dilagay nila sa stretcher si Paralytico. So yun. Di nandun na sila doon sa bahay na yun. Kasi hindi sila makapasok. Bakit? Kasi sobrang daming tao. Sabi nga, Boy 1. Sabi ni Boy 2. Tingnan mo nga doon sa kanan. Boy 3, tingnan mo nga dun sa kaliwa. Boy 4, tingnan mo dun sa likod. Ako dito sa harap. Tingnan nyo kung merong daanan, doon tayo dadaan. Papasok natin si Paralytico. Wawa naman. Kaso yung pagkabalik nila, is hindi na walang daan. So ang ginawa ni Boy, pumasok siya dun sa, excuse me. Pero ginawa sa kanya, sabi sa kanya ng matandang babae, siksik ka ng siksik! Kaninang umaga pa ako dito! Tanghali na, init-init, di pa ako makain para lang makita ko si Jesus at mapagaling niya ako. Siyempre, nahiya naman tong si Boy 2. Taras na lang siya. Sabi niya, mga bro, ayaw eh.
maraming tao. Sabi ng report ko, ting! Meron akong solusyon. Get tayo dun sa bubong. Dahil, papainting ko yung kwento. Dahil doon, umakyat sila sa bubong, nasira nila at napunta doon si paralitiko kay Jesus. At napagaling. Sinarkat ko na po. So yun. Habang binabasa ko po itong kwento na to, meron pong binigyan ako ng revelation ni Lord. Binigyan niya ako ng 3 points. Ano po yun? Una po sa lahat, find out what is the problem. Siyempre, sabi nga, hindi ka lang makapag-solve ng problem kung hindi mo alam yung problem. Tama naman, di ba? Ano yung problema dito sa kwentong to? Ang problema doon, kung paano sila makakapasok dun sa dun sa bahay na yun. Para mapagaling yung kaibigan po nila. Tapos, ano pa yung isang problema doon? Siyempre yung kaibigan po nila na paralitiko. Kasi, di ba, banding-banding sila. May iwan sa paralitiko, parang siya malulungkot ko rin. Kaya gusto nila, kasama din daw. So, minsan kasi tayo sa buhay natin, ako na-experience ko na to merong gustong manghingi sa akin ng advice. Ang kaso, ang ginagawa ko, magsasalita pa lang siya, salita na ako ng salita. Kaya nangyayari, yung problema na sinasabi niya sa akin, hindi ma-solve, so mahaba lang. At tumatay sa time na pikon siya sa akin. Umisan nga sa atin, dahil hindi natin alam yung problema, salita na lang tayo ng salita, kaya dumalala po yung mga problema. Ang dami mong nakikitang problema, ito naman, ang dami mong nakikitang problema, kasi hindi mo naman sinusolusyonan. Kunyari, may nakita kang ilaw, ilaw, gano'n, tignan mo na lang. Diba? So yun. At gusto ko nga palang sabihin sa inyo, kung ikaw nakita ng problema, ibig sabihin ito yung solusyon. Amen ba? Yeah. So, number 2, have a heart to solve the problem. Dapat meron tayong puso na isolve yung problem na yun. Sabi nga doon sa verse 4, ng kwento, and being unable to get to him because of the crowd, they removed the roof, above him, and when they had done an opening, they let down a pallet in which the paralytic was lying. Yun. Kung walang heart yung mga kaibigan na yung 4 na magkakaibigan, hindi po mapapagaling yung kasama nilang paralitiko. Kasi nga, kung wala kang heart, syempre, kung nakita nila maraming tao, madaming tao, huwag na lang natin tulungan, next time na lang. Walang heart na tumulong Pero yun, dahil nakita nila yung heart nila, tulungan yung tao yun, ano nangyari? Gumaling. Parang ganito po sa bahayan. Sample ko na lang po, galing ka ng school. Lumakad ka. Tapos, dumiretso ka dun pagkabukas mo pala ng pinto, nakita niyo yung sala niyo, ang kalat. Ginawa mo, dire-diretso ka pala Punta ka ng kwarto. Siyempre, nag-base ka, kasi galing ka ng school Pagkatapos nun, kinuha mo yung damitan mo. Nilagay mo dun sa laban. Yung labahan, sobrang dami. Gabundok. Tapos sumutalo sa kusina. Ang daming hugasin. So, tapos pero ang ginawa mo, pinabayaan mo lang lahat yun. Pumunta ka doon sa sala, nanood ng TV. After 2 hours, dumating mother mo, galit na galit. Kasi bakit? Sabi niya, kanina ka pa pala dito, di mo pa nililinis yung bahay. Huwag na galit. Tapos saka lang gagawa yung anak na maglilinis ng bahay, maglalaba. Walang heart. Bakit hinintay niya pa yung magulang niya? Hinintay niya pa yung magulang niya na nadiktahan siya. Tapos, sabang naglilinis siya, dadabog-dabog pa. Kasi ako na naman dito. Dapat sila naglinis dito Kung may ganun-ganun ka. So, kung may heart kang solve yung problem na yun, ang gagawin mo, pagkapasok mo pala, ay, ang dumi, linisan ko to. Ay, ang daming labahan, ako na maglalaba. Ay, ang daming hugasin, ako na maghugas. Ganun po ang may heart. Ganun po yung may heart na gusto mag-solve ng mga problema. Amen po ba? Nakita mo na nga yung kaibigan mong mabisyo. Kasi sobrang sakit sa ulo. Kung baga sa lipunan, parang gano'n. Hindi naman sa gano'n, pero parang problema siya. Pero gusto mo siya mabago. Pero dahil nga doon, wala kang heart, hinahayaan mo lang siya. Kung gusto mo talaga mabago yung tao ngayon, simple lang, disciple mo. Talaga mahayaan mo. Amen ba? Amen. So, number 3, trust to God.
Sabi nga doon sa Romans 8:6, for the mindset on the flesh is death, but the mindset of the spirit is life and peace. Sabi pa sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Yung wag po tayong magtitiwala sa sarili po natin pag nag-solve po tayo ng problems, kasi sigurado po, hindi po yan masusolusyonan. Okay, masusolusyonan mo pero ano lang yan, panandalian lang. Gusto nyo permanent solution, trust to God. So, yun po. Gusto niyo po bang, gusto niyo po bang maging solusyon, di ba? Siyempre, lumapit ka kay Lord. Yun. Kaya ka nandito sa church na to, kasi gagamitin ka ni Lord na mag-solve ng problem. Kaya ka nandyan sa family mo na magulo, kasi nandyan ka para mag-solve ng problem. Kaya ka nandyan sa school nyo na maraming bakla, maraming nangungopia, kasi nandyan ka para isolve yung problem mo. Kasi alam nyo, ito na yung time na dapat mag-raise up na kayo. Mag-raise up na tayo sa school natin, sa family natin, at syempre, sa community natin. So yun. Tayo po tayo lahat. Gusto ko, imagine nyo na naging solusyon na imagine nyo yung school nyo, yung family nyo. Imagine nyo siya. Imagine nyo siya na maayos na yung family nyo, maayos na yung school nyo, at yung community nyo. Dahil ikaw yung naging solusyon. Yung problema mo. So yung pagpipray ko po kayo, Lord, maraming salamat, Lord, dahil binigyan niyo po kami, Lord God, opportunity, Lord God, na mag-serve po sa inyo, Lord. Na Lord God, na gagamitin niyo kami na mag-solve ng mga problems, Lord God, sa school po namin, Lord, sa family namin na maayos na, Lord, kami po ang gagamitin niyo.